ano ba ang sabi ni Kristo? This is my body or this is the symbol of my body? Sagot, this is my body. Ang sagot ko, this is my body. Yon ang simbolikal. Kasi ang hinawakan niya ay tinapay, hindi laman niya. Ha? Di ba? Ang hinawakan niya tinapay, this is my body. Ay, symbol. Hindi siya naghawak sa laman niya. This is my body. Ito ang ito ang laman ko, this is my body. Yan ang literal. Pag this is tinapay, the bread is this is my body, para sa akin, kapatid, symbolikal yun. Para sa iyo. Sunod na tanong, kapatid, na sabi mo na para lang sa iyo yan, hindi para ni Kristo. Hindi ba? Objection, Mr. Moderator, no side comments, Mr. Moderator. Wa kagwanta si Father. No side Mr. comments. Moderator. Hindi po side comment yan, Brother Jerry. O ano ba yun? Tanong yun. Sabi mo, opinion ko lang yun. Therefore, hindi yun galing ni Kristo. Anong tanong? Di ba? Anong tanong? Yun ang tanong ko. Sabi mo kanina, yan po ang nasa isip ko. So, hindi pala yun nasa isip ni Kristo. Ano? Ang isip ni Kristo, itong tinapay ay laman ko. Symbolikal yun kasi itong tinapay. Pero para sa iyo, literal. Putol-putol yung katawan niya. Pag literal, kapatid. Symbolikal yun. Pag symbolikal, kahit putol-putulin pa niya, Matthew 26:26, hindi maputol-putol, buo pa rin ang katawan ni Kristo. Yan ang totoo, kapatid. Pag iliteral mo yun, pati ang katawan ni Kristo ay maputol-putol. Yan. Di ba? Next tanong. Sangayon ka na hindi nagsasabi si Kristo sa term symbolikal? Si Kristo, nagsasabi siya, hindi symbolikal ang sinasabi niya. Ang sinasabi ni Kristo, itong tinapay ay laman ko. Hindi naman nasabi si Kristo nga literal. Nagsabi ng symbolikal. Bakit? Kasi yung hinawakan niya ay tinapay, hindi galing sa katawan niya. Next tanong. Sa unang Korinto 11:27, kung sino mang kumain ng tinapay at uminom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ni Kristo ng Panginoon. Kung simbol lang ito, bakit nagkasala tayo sa katawan at dugo ni Kristo? Simbol yung kapatid. Bakit? Bakit niya simbol? Kasi ang hinawakan ng mga apostol ay tinapay. Pag hindi ka tutupad diyan, may sala tayo kasi inuutos naman ng Panginoon nga remembrance ito. Yan, symbolikal yun para sa akin. Para sa iyo ay literal, pero hindi yun, symbolikal yun kasi maputol-putol yun pag literal, kapatid. Ang pati, kamay niya, paa niya, mawala yun. Kasi literal yun ang pag-intindi mo sa teksto diyan. Sunod tanong. Sunod na tanong, saan ba nagkasala kung hindi tayo nararapat sa pagtanggap? Sa katawan ni Kristo o sa tinapay? Hindi sa pagtupad sa utusan niya. Utos niya nga remembrance ito. Kung sa Bisaya pa sundon yun eh. Fiction, Mr. Moderator. Hindi ka, excuse na, nagtubag pa ko. Excuse me, nagsagot pa ako. Sabi ng mga apostol, tinapay, bino. Okay. Moderator's time. Okay, anong objection mo, Father Darwin? Ang tanong ko, Mr. Moderator, base sa nakasulat. Ang nakasulat doon ay nagkasala tayo sa katawan ni Kristo. Ang tanong ko, base sa nakasulat, saan ba tayo nagkasala? Sa tinapay o sa katawan ni Kristo? Okay, may dalawa ka lang choices, Father Jerry. Sa katawan o sa tinapay? Saan tayo nagkasala? Objection, Mr. Moderator. Okay, anong objection? Hindi napaksa namin yun. Yung nakasala, yung patutunayan niya, Mr. Moderator, o literal ba o symbolikal? Hindi yung pagsala, utos na yun. Diba? Okay,
Brother Jerry, yung question niya is valid kasi that is part of your kanina. So pakisagot lang, saan ba tayo magkakasala? Sa tinapay o sa katawan? Okay. Sagot, sa katawan ni Kristo. Bakit? Bakit sa katawan ni Kristo? Kasi kung hindi ka tutupad sa kanyang utos, ang utos niya ay remembrance. Itong tinapay ay kakainin nyo at saka yung bino ay iinom kayo. Oh, yon. Pag tinapay lang, hindi ka inom ng bino, nakasala ka sa katawan ni Kristo. Kasi simbolo yun. Sagot ko. So, sinabi niya na magkasala daw sa katawan ni Kristo. Kung nagkasala sa katawan ni Kristo, implied yon na hindi po symbol yon. Kung simbolo lang, dapat doon tayo nagkasala sa tinapay at sa alak. Babasahin natin maigi ang unang Korinto 11:27, Brother Jando. At hindi tayo mag-uunawa nito. Literal talaga ito na mababasa. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So kita ninyo mga kaibigan, at inamin niya, nag-object pa siya kanina. Pero inamin niya na nagkasala pala tayo sa katawan ni Kristo. Hindi sa tinapay. Dahil po, it is a real presence of Christ. At kahit ang kanilang ama, na si Martin Luther, na meron tayong dokumento atin pang hinahanap, na inaangkin nila na isa sa kanilang ama ay si Martin Luther. Meron tayong dokumento na ipakita nito. Itong kapatid natin ay hindi na tumupad sa kanilang ama. Kung ganoon. At sabi niya, yung tinapay talaga na ginawa natin ay galing daw sa sa tindahan. Kaya nga sinundan natin. Yung tinapay na kinuha ni Kristo sa Last Supper. Gawa ba yun ng tao o galing sa langit? So, natrap natin siya doon. Sabi niya, yun po ay gawa ng tao. At ano po ang sabi ni Kristo sa tinapay na gawa ng tao? Katawan niya. Kung ganon, maniwala tayo ni Kristo. Kapag hindi tayo maniwala ni Kristo, qualified tayo, member tayo sa John 6:66. Ating ba muna mabasahin? Sa John 6:66. Kapag hindi tayo maniwala sa kanyang salita. Brother Jando, basahin natin. Anong nangyari sa mga tao sa John 6:66? Sabi sa John 6:66. Okay, sabi ganito. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. So, hindi naniwala sa kanya. Literal yung sinabi ni Kristo. Ang tinapay na ibibigay ko sa inyo ay aking laman. At nakita ninyo, wala siyang dokumento na ipinakita. Opinion lang lahat. At mga kapatid, opinion versus standard reference. Mabigat ang atin. Tinanong ko sa kanya, kanina, ano po ba yung masasabi mo ni Dr. Linoli? Sabi niya, taga Bohol lang yon. Hindi niya alam na from Italy yon. Ako lang ang taga Bohol. Anong sabi ni Dr. Linoli? The flesh is real flesh. Pinakita na natin kanina. The blood is real blood. Pati na yung mga scientists. The flesh was univocally cardiac tissue. Parte pala sa sa heart, sa puso. At sabi niya, anong type sa dugo? Nandito. The blood was type AB. Klarong-klaro kapatid. Literal ang findings ng mga doktor. Nag-coincide sila sa sinabi ni Kristo. Hindi nag-coincide sa sinabi sa ating mahal na kapatid. Na symbolic lang. At tinanong ko sa kanina, ano bang sinabi ni Kristo base sa mabasa? This is my body or this is the symbol of my body? Sabi niya, this is my body. Kahit ang kanyang sagot ay hindi nagka-align. Naka-align yung ibang sagot niya sa atin. Kaya nga sabi niya, nahihirapan na tayo nito. Nahirapan lagi tayo kung hindi tayo aayon sa katotohanan. Wala tayong magawa kapag hindi tayo aayon sa katotohanan. Dito sa atin ay hindi hirap tayo. Hirap lang tayo magtagalog, no? Pero sa katotohanan, hindi tayo hirap. Dahil ito ang tunay. Next question. Sabi mo, buo ang katawan ni Kristo.
yung tinapay ay pinuputol-putol. Bakit hindi ka maniwala, kapatid? Nga yung tinapay nga hinawakan ni Kristo galing sa misa, hindi galing sa katawan niya. Ang tanong ko, hindi naputol-putol buo ang katawan ni Kristo. Ang tanong ko, sang-ayon ka ngayon, nga yung tinapay nga hinawakan niyang pinuputol-putol, separate yun. Time na. Separate yun. Oh. Sige. Ang sagot Time na. Time na po, time nasa na. unang Korinto Okay, 10:16, kapatid. Basahin natin. Ay, bro, Kung Pastor Darwin, nahati hindi ba yung buong umabot- katawan niya. Hindi umabot yung tanong niya kasi inabutan ng time. Bro, Hindi umabot yung tanong niya. Umabot intindahan ko na yung drive niya, kapatid. Okay, sige. Pwede mo sagutin. Bigyan kita ng 50 seconds. Sa unang Korinto 10:16, kapatid, na and the bread we break, no, ito na. And the bread we break, when we eat it, we are sharing in the body of Christ. We are sharing the body of Christ. Hindi na piraso yung bread lang, pero we share the body of Christ. Kung mag-objection ito, dapat mag-objection ni San Pablo, hindi sa akin. Okay, Litra po litro po itong nababasa Sunod natin. tanong. Hindi, tapos na po. Tapos na po. Tapos na. Okay, so ayan po, natunghayan ninyo, no, mga giliw at minamahal na tagapakinig, taga-subaybay ng ating programa dyan sa Punto por Punto at sa iba pang mga platform na naka-live at dito sa Debaters Convention. Yan po ang unang tindig at unang pagtatanong ng ating negative side sa affirmatibo. Okay. So bigyan natin ng 20 minutes si Brother Jerry Laig ng SDA natatayong negatibo dito sa topic na kanilang pinatutunayan. Okay, Brother Jerry, ready ka na? Timer starts now. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Moderator. Thank you very much ni kapatid niya Darwin, yung pari sa Katoliko. Yung sinasabi niya sa John 6:51, simbolikal yun. Oh, bakit simbolikal? Hinawakan niyang tinapay. Di ba ang tanong ko, pag literal yun, pag putol-putulin ang tinapay, putol-putol ang kanyang katawan kasi katawan niya. Hindi ka mahirapan, kapatid, pag inisip-isip mo ba? Pag sabi nga, itong tinapay ay katawan ko, isip-isipin mo. Tinapay ang hinawakan niya. Tinapay ang hinawakan niya. Paano? Nagtanong ako sa iyo, sablay ka. Bakit? Sabi mo, yung tinapay, ginagamit nyo sa misa. Saan galing yon? Yung tinapay nga literal galing sa langit. Sabi mo, galing sa langit. Yung iba galing lang sa tindahan. Oh. Ano mo sasabi nyo? Ito na, bulgara na to. Kasi, hirap, maraming taong nalilito sa mga pahayag. Bakit, mga kapatid? Kasi sinabi niya, literal. Ang tanong ko, nagsabi ba si Kristo nga literal o ikaw lang ang nagsabi? Sagot niya, mayroon pang ibang nagsabi. Mayroon pang iba. Ang iba lang may naging dugo. Ang wine naging blood or ang tinapay naging katawan ni Kristo. Yan ang hirap, malilito tayo, mga kapatid, kasi literal katawan, hinawakan lang, oh. Yun lang ang katawan ni Kristo. Ito lang. Ang liit. Hindi yun literal, kapatid. Sipin mo. Pag literal,
galing sa katawan niya. Kinukuha niya, hindi tinapay. Pag tinapay ang hinawakan niya, pag wala na siya dito, bili tayo sa kahit saan. Kahit saan. Kasi symbolikal yun. Pag iliteral yun, pupunta ka ng langit. Kasi yung literal nga tinapay nga sinasabi mo, nandyan sa langit. Hindi yung ginagamit sa misa nyo. Yung ginagamit niyo yung sa misa, kinakain sa tao. Hindi yun, kapatid. Binanggit mo pa yung Eucharist. Eucharist composed by the bread and wine. O, anong practice nyo? Yung mga alaga nyo, wala yung Eucharist kasi tinapay lang yun. Hindi nyo painumin ng bino para sa blood of Christ. Objection, Mr. Moderator. Ang topic natin is not about reception between the bread and wine. Ang topic natin is patungkol sa, sila po ang nagbago nito. Literal lang tayo. Focus tayo sa literal presence of Christ in the body of and blood of Christ. Mr. Moderator. May counter objection ka ba? Mayroon. Sige, ano po yan? Yung paksa nila, Mr. Moderator, patutunayan ni Darwin yung bread and wine, Eucharistia, ginagamit ng misa, Eucharistia, literal nga katawan ni Kristo at dugo ni Kristo ayon sa Biblia. Huwag ka namang magkisi-kisi diyan, kapatid. Akin yun. Eucharist, may Eucharist ang tema namin. Wait lang, Brother Jerry. Wala tayong side comment. For that, I will give you a warning. Salamat, Mr. Moderator. Side comment tayo. Tapos, doon sa objection ni Father Darwin, ay valid naman yung inainistan niya kasi siya ay negative lang doon sa stand. Sunod na tanong, kapatid. Itong milagro na nagawa doon sa Lanciano, Italy, ang mga scientists ay nagpapatunay na ang tinapay na naging laman ay tunay talaga, it is a real flesh and it is a real blood. Ano po ba ang masasabi mo dito patungkol sa mga scientists? Scientist lang yon. Sa Bohol lang, ikaw lang yung nasa Bohol. Ang masasabi ko dyan, simbolo yon. Kahit pa ano pa, bakit tinapay ang sinasabi ng mga apostol? Tinapay. Hindi ako maniwala dyan, kapatid. Kasi yung sinabi ng mga apostol, tinapay, hindi laman. Tinapay ay laman ni Kristo. Hindi laman ni Kristo ang katawan ni Kristo. Hindi yan. Next Sunod tanong. Sunod na tanong, kapatid. Isang scientist na naman, isang HS, hindi naniwala sa Panginoon sa Buenos Aires na yung tinapay ay naging tunay na laman ni Kristo. At sabi niya, it is a real flesh and it is a real blood. Ano po ba komento mo sa mga scientists na ito? Na nagpapatunay na literal talaga yung flesh, literal talaga yung blood sa ating Panginoon. At meron pang mga multiple na mga examination from Sydney, Australia, hindi yun sa Bohol, from Sydney, Australia and from New York. Ano po ba masasabi mo patungkol sa kanilang statement? Hindi ako maniwala dyan, kapatid. Kasi ang sinasabi ng banal nga aklat, tinapay tinapay nga ng simbolo yon sa katawan ni Kristo. Sa akin yun, katawan ni Kristo. Bakit yung tinapay pag literal putol-putol yon ang katawan ni Kristo? Yan, pag laman yon, kapatid, hindi yun maputol-putol yon kasi laman yon. Slice na yon. Yan lang ang sagot ko. Hindi ako maniwala diyan, kapatid. Sunod na tanong, kapatid. Sunod. Nandito na yung ama ng mga protestante. Sabi niya, babasahin ko, Martin Luther adamantly rejected Zwingli's doctrine, insisting that Christ's words, "This is my body," must be taken in their plain, literal sense. So, ama na po ito ng protestante. Ano po ba yung masasabi o komentaryo mo sa ama ninyo?
Sa paksa yung ama namin yun. Protestante, ama namin yun. Hindi yun Seventh-day Adventist, kapatid. Protestante yun. Huwag kang instrument, palasi. Hindi yun sa amin. Okay, ang masasabi ko, kapatid, pasensya ka na. Hindi ako maniwala dyan. Kasi yung ginagamit nyo sa misa, hindi magiging laman ni Kristo. Kasi si Kristo nandyan sa langit. Sabi mo yun, di ba? Nandyan sa langit. Kinukuha lang yung mga tinapay sa mga tindahan. Hindi yun sa langit. Una, hindi ako maniwala diyan. Okay, next tanong. Tanong, kapatid, alam mo ba na ang nag-coin sa term symbolic si Zwingli sa taong 1560? Alam mo ba ito o hindi? Hindi ko alam yun, kapatid. Yon ang sinasabi sa banal nga aklat. Yan ang alam ko. Bakit? Yan sinasabi nga tinapay, hindi yon literal nga laman ni Kristo kasi pinutol-putol. Hindi sinagot yung tanong ko. Alam ba niya na ang nag-coin sa term symbolic sa mga reformers ay si Zwingli sa taong 1560? Alam ba niya? Yes or no? I think sinagot niya. Sinagot ko na, Mr. Moderator. Sinagot ko na, hindi ko alam yon. Yes. Sinagot ko na yon. Next question. Hindi ka naman. Ang sinasabi ko, hindi ko alam yon. Ang alam ko sa Biblia. Bakit sa Biblia tayo, di ba? Sinabi mo yon, yung unang Korinto 11, hinawakan niyang tinapay at ibinigay sa mga alagad. Tinapay yon. Hindi na katawan ng kain. Second warning yung side comment mo pakiiwasan. Sabi mo makinig ka naman, that is side comment. Second warning yan, Brother Jerry. Hindi ako ang nagsasabi nito. This is my body. No? Literal. Ano bang kalugan ng literal? Word for word na sinabi niya. No? Kita ninyo, secular lang yung idea niya. Pabalik-balik, paulit-ulit. Hindi naman niya ina-objectan si Dr. Linoli. Isang doktor, si Dr. Ricardo Castañon, nagpatunay din. At during sa exorcism natin, mga kaibigan, yung mga possess, kung gagamitin natin yung consecrated host, mapapasok talaga. Kung ordinaryo lang na tinapay ito, symbol lang ito, bakit mapapaso yung mga possess? At sabi niya kanina, no? Kung natin mabasahin ang Luke chapter 22 verse 20, Brother Jando, at bago piniprepare pa ni Brother Jando ang talata, kung napansin ninyo, sa every time magtatanong ako sa kanya, ang sagot niya, para ito sa akin. So kita ninyo, private opinion lang. Compare sa atin na meron tayong mga dokumento, meron tayong church fathers, at hindi siya nag-quote ng ibang mga theologian sa 1st, 2nd, 3rd century. Kita ninyo, ang private na opinion sa ating mahal na kapatid. At turuan pa tayo. Nung unang mga siglo, mga kaibigan, ang mga apostol, mga disipulo ng mga apostol, nagpapatunay, this is the flesh of Jesus Christ. This is the blood of Jesus Christ. Sila po ang unang nakaunawa. At si Zwingli sa 1560, siya po ang nag-coin sa term symbolic presence. Therefore, mga kapatid, influence lang ating mga kapatid ni Zwingli. Hindi talaga sa mga apostol. Hindi talaga ni Kristo. At kahit yung kanilang ama, literal sense talaga. Ang phrase na this is my body. Kung sa mga kapatid, sa gabing ito ay hindi matatag, hindi matinag ang katotohanan, ang tibay, ang lakas. Dahil hindi lang ito proven by the word of Christ Himself. Si Kristo na pong nagpatunay. Kung ang tubig ginawa niya ng alak, imposible yun, Brother Jerry. Pero walang imposible sa Diyos. Tama ba sa Brother Jando? Luke chapter 1 verse 35 ba yun? 37? Walang imposible sa Diyos. Yung Diyos natin ay magawa niya kahit imposible pa. Ang aming kilalang Diyos, Brother Jerry, pwedeng gagawa from nothing to something. Ang buong mundo, kapatid, ginawa niya sa kanyang salita. Ex nihilo. Created out from nothing, kapatid.
Kung yung tinapay lang, kayang-kaya niya yan gawin. At pinatunayan yan sa mga Eucharistic miracle. Ipakita natin, Brother Jando, ang isang Koreana na si Julia Kim, ipakita natin yung mga picture na isa siyang Buddhist converted to Christian. Nangyari ito mga 1996. Every time mag-receive siya sa katawan ni Kristo, it transform into real flesh. At ipakita. Ito po ay patunay na nagpatibay ito sa official na doktrina ni Kristo at hindi sa doktrina ni Zwingli na influence. Kita ninyo, 1995 pala. June 30 and July until July 3 times of Eucharistic miracles. Tingnan nyo, yung bread naging tunay na flesh. Meron ng dugo. So hindi ito matitinag, kapatid. At kung sasabihin ninyo na galing ito sa demonyo, itong demonyo ay gumawa ng milagro. Nag-promote na sa official teaching ni Kristo. Hindi yan ang nature ng demonyo. Ang nature ng demonyo, opposite talaga. Devil's advocate talaga yung mga demonyo. No? So, mahal na kapatid, itong ating presentation ay hindi lang nababatay sa idea ko, kundi sa katotohanan. At karagdagan pa nito, yung Paraguay bro, sa isang pari na si Father Palacio, Last 6 ipakita natin. minutes. Meron pa tayong 6 minutes, ipakita natin itong mga milagro. Hindi lang ito isang milagro, kapatid. Ito si Father Palacio, nag-receive, nagpa-communion na may sakit. Pakita mo yung bro. Ito po ang pics. May dugo yung kanyang kamay. I-open mo bro. So, kita ninyo, hindi yan bro. Yun lang, ito. So, kita ninyo, tunay na naman ni Kristo. At yan po ang katotohanan, mga kapatid. Hindi natin magibayan sa ordinaryo lang na unawa unless we believe that nothing is impossible to God. At nandyan lang sa simbahan yan. No? Kaya niya, si Brother Pastor Alima, dahil doon, nabuksan ang kanyang isipan. Kasama natin ngayon, si Brother Paul Alima. 15 years pastor, minister sa Jehovah's Witnesses. At dahil sa mga Eucharistic miracle, hindi sa opinion lang ng ating mahal na kapatid, ni Brother Jerry Laig. So Brother Jerry, sana buksan mo din ang isipan mo. Natanggapin mo itong katotohanan na ito. Hindi ito galing ni Father Darwin. This is my body. Galing po ito kay Kristo. Ako po ay naniniwala lang sa salita ni Kristo. Minsan po ako'y nalilito sa ating mga mahal na kapatid. Kapag walang mabasa litra po litra, hahanap ng litra po litra. Ito na po. Klarong-klaro na po. Litra po litra na po ito. This is my body. Bakit po doubtful pa kayo? At pinatunayan pa ito ng mga scientists katulad ni Dr. Castañon na hindi naniniwala ng Diyos. At dahil sa milagrong ito, na-converted si Dr. Ricardo Castañon. At sabi niya, mali po ako. Totoo na mayroong Diyos. Dahil ang milagrong ito ay nagpapatunay na ang salita ni Kristo ay hindi kasinungalingan. Ako po ay naniwala sa sinabi ni Kristo. Kung sasabihin ni Kristo, this is my body, automatic yan. Dahil kung ako lang ang magsasabi, ordinaryong tao, hindi pare, hindi talaga maging, sabi niya, bakit sa inyo lang ang mga milagro? Sa iba wala. Dahil wala silang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng tunay na simbahan. Kaya nga after consecration, hindi na yan ordinaryong, sabi niya, nahati-hati yung ninyo. Dahil hinahati nyo yung bread. Atin mo nang mabasahin ang unang Corinto 10:16, Brother Jerry. Tingnan natin, sabi niya, walang apostol na nagsasabi na kumain tayo sa kanyang laban. Hindi yan totoo. Si Apostol San Pablo, anong sabi niya? Sa unang Corinto 10:16, kapatid. Basa, Brother Jando. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating pinagpapasalamatan ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan?
Alam mo ba, Brother Jerry, ang official teaching ng simbahan, kahit tiny species lang, particle sa katawan ni Kristo, ay buong Kristo na yan. No? The divinity, the humanity of Jesus ay present na dyan. Kaya nga, sa pagdaos namin ng misa, lahat ng mga particles ay iniingatan ng pare. Kaya nga merong nakasahod, nakaprotect sa, nakasangga para maingatan. Kahit yung maliit na kapiraso lang sa sa bread ay Last 2 pagbahagi na minutes. yan sa katawan ni Kristo. Sino nagsabi? Hindi po ako. Si Apostol San Pablo. Sabi mo kanina, walang apostol na nagsasabi na nakabahagi tayo sa katawan ni Kristo. Meron. Si Apostol San Pablo. Si Apostol Mateo. Ang nagsabi niya ay si Kristo, ang nagsulat si Apostol Mateo. Si San Lucas, Evangelista. Oo. Si San Juan, nagpatunay din yan. So dito mga kapatid, makikita natin ng ating presentation ay hindi self-serving. It is grounded with the reality and truth, mga kapatid. Karagdagan pa nito mga kaibigan, merong bagong milagro sa Poland din. Hindi na search Mother Jando. Still, the flesh. At ang ganda nito mga kaibigan, yung nadiskubrihan ni Dr. Linoli, yung flesh pala ay merong left ventricle at right ventricle. At ang konklusyon ng mga doktor, mga 100 doctors ang sumasali sa pagsusuri nito. Ang kanilang conclusion mga kaibigan, just imagine 100 of doctors ang nagsasabi and they have the same conclusion. No? The flesh is a heart. Sa taong 750 AD, ang pangyayaring ito. At alam nyo ba, yun po ang nangyari sa Lanciano, Italy. Punta tayo sa Buenos Aires. Ang conclusion din nila, the flesh has a left ventricle. The flesh is a heart. So, very, consistent. No, sa Buenos Aires, no? Meron ba yung yung statement, bro? The flesh is a heart? Ito po. Dito. The The substance? the substance reported belong to a heart muscle called Myocardium. No? Kaya niya, si Brother Pastor Alima, no, dahil doon, nabuksan ang kanyang isipan. Kasama natin ngayon, ni Brother Paul Alima. 15 years pastor, minister sa Jehovah's Witnesses. At dahil sa mga Eucharistic miracle, hindi sa opinion lang ng ating mahal na kapatid, ni Brother Jerry Laig. So Brother Jerry, sana buksan mo din ang isipan mo. Natanggapin mo itong katotohanan na ito. Hindi ito galing ni Father Darwin. This is my body. Galing po ito kay Kristo. Ako po ay naniniwala lang sa salita ni Kristo. Minsan po ako'y nalilito sa ating mga mahal na kapatid. Kapag walang mabasa litra po litra, hahanap ng litra po litra. Ito na po. Klarong-klaro na po. Litra po litra na po ito. This is my body. Bakit po doubtful pa kayo? At pinatunayan pa ito ng mga scientists katulad ni Dr. Castañon na hindi naniniwala ng Diyos. At dahil sa milagrong ito, na-converted si Dr. Ricardo Castañon. At sabi niya, mali po ako. Totoo na mayroong Diyos. Dahil ang milagrong ito ay nagpapatunay na ang salita ni Kristo ay hindi kasinungalingan. Ako po ay naniwala sa sinabi ni Kristo. Kung sasabihin ni Kristo, this is my body, automatic yan. Dahil kung ako lang ang magsasabi, ordinaryong tao, hindi pare, hindi talaga maging, sabi niya, bakit sa inyo lang ang mga milagro? Sa iba wala. Dahil wala silang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng tunay na simbahan. Kaya nga after consecration, hindi na yan ordinaryong, sabi niya, nahati-hati yung ninyo. Dahil hinahati nyo yung bread. Atin mo nang mabasahin ang unang Corinto 10:16, Brother Jerry. Tingnan natin, sabi niya, walang apostol na nagsasabi na kumain tayo sa kanyang laban. Hindi yan totoo. Si Apostol San Pablo, anong sabi niya? Sa unang Corinto 10:16, kapatid. Basa, Brother John.
Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating pinagpapasalamatan ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Alam mo ba, Brother Jerry, ang official teaching ng simbahan, kahit tiny species lang, particle sa katawan ni Kristo, ay buong Kristo na yan. No? The divinity, the humanity of Jesus ay present na dyan. Kaya nga, sa pagdaos namin ng misa, lahat ng mga particles ay iniingatan ng pare. Kaya nga merong nakasahod, nakaprotect sa, nakasangga para maingatan. Kahit yung maliit na kapiraso lang sa sa bread ay Last 2 pagbahagi na yan minutes. sa katawan ni Kristo. Sino nagsabi? Hindi po ako. Si Apostol San Pablo. Sabi mo kanina, walang apostol na nagsasabi na nakabahagi tayo sa katawan ni Kristo. Meron. Si Apostol San Pablo. Si Apostol Mateo. Ang nagsabi niyan ay si Kristo, ang nagsulat si Apostol Mateo. Si San Lucas, Evangelista. Oo. Si San Juan, nagpatunay din yan. So dito mga kapatid, makikita natin ng ating presentation ay hindi self-serving. It is grounded with the reality and truth, mga kapatid. Karagdagan pa nito mga kaibigan, merong bagong milagro sa Poland din. Hindi na search Mother Jando. Still, the flesh. At ang ganda nito mga kaibigan, yung nadiskubrihan ni Dr. Linoli, yung flesh pala ay merong left ventricle at right ventricle. At ang konklusyon ng mga doktor, mga 100 doctors ang sumasali sa pagsusuri nito. Ang kanilang conclusion mga kaibigan, just imagine 100 of doctors ang nagsasabi and they have the same conclusion. No? The flesh is a heart. Sa taong 750 AD, ang pangyayaring ito. At alam nyo ba, yun po ang nangyari sa Lanciano, Italy. Punta tayo sa Buenos Aires. Ang conclusion din nila, the flesh has a left ventricle. The flesh is a heart. So very consistent sa Buenos Aires, no? Meron ba yung yung statement, bro? The flesh is a heart? Ito po. Dito. The The substance? the substance reported belong to a heart muscle called Time. myocardium. More Time. specific, Time na. So ayan po mga ka-Qers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.